Hey! Magandang araw mga kasisid. Welcome back po sa aking channel at kung bago ka pa lang sa channel ko, syempre welcome ka. Kaya kung magustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like o i-share. Rito sa Nara. Medyo mahangin na yung panahon, medyo windy. Pero yung dagat malinaw naman. Kaya finger cross mga wala tayo ng pang-ulam kasi wala kaming ulam. Di ba Uncle Lungdong? Maraming salamat sa patuloy na suporta po sa sisid mga kasisid. And let's go. Ayun, let's go mga kasisid. At eto, warm up dive. Nagtry ako mag-ambush dahil sa tubig ay hindi ganun kalinaw, pero sakto lang. Kitang-kita naman yung mga isda kahit sa medyo malayo. At dito sa may bahurang ito, malapit sa buhangin o sa pangantuhan, ay nagtry akong mag-abang kung merong isdang magpapakita mga kasisid. At meron tayong mga isdang nakikita, pero hindi natin ito target dahil hindi pa ganun na kalalaki. Yan, mga parrot fish, palata, labahita, mungit. At ito mga kasisid, meron ako nakita sa unahan na hindi gumagalaw at yun pala ay big eye emperor. Good size na big eye emperor, pero bitin na ako sa hangin kaya hindi ko na naantay ng matagal. Kaya nung next dive ko, ito may rekta yung pag-dive, o siya kaagad yung tinumbok ko. Hindi ako nag-ambush o nag-antay hanggang sa naabot ko yung range mga kasisid, pero hindi tinamaan. Sayang. Pero ganun talaga, unang kalabit mga kasisid, hindi tinamaan. And the next dive, may nakita ako nga sa maral. Ito yung kulay itim tapos puti yung buntot, pero nagulat ko mga kasisid, kaya sumirit yung langoy. At nagabang pa ako ng ilang segundo kung merong ibang isdang lalapit o magpapakita. At meron akong nakita sa aking bandang kanan, kanuping, hindi ganun kalaki pero hindi rin ganun kaliit, kaya tinira ko na mga kasisid. At ito ang nangyari. At yun, gandang tama mga kasisid, hindi nakapalag. Hornet Emperor yung tawag dito mga kasisid, o diba? Sumunod na sisid ay nag-ambush ako ulit dahil hindi na gaanong makita sa itaas. Lumakas yung hangin at medyo lumabo yung
dagat mga kasisid, kaya nagantay ako sa lugar na to kung anong isda yung magpapakita. At sa di kalayuan ay yun, naaninag ko ng isang talakitok, pero out of range mga kasisid, hindi gaanong lumapit, kaya nagantay pa ako ng maganda-gandang distance, pero lumayo mga kasisid hanggang sa nawala na. Sayang mga kasisid. Good size na talakitok na ito, pero hindi umabot sa range para kalabitan. And the next dive, another ambush ulit. Nagantay ako sa spot na to dahil meron akong naaninag na red bass sa medyo malayo, kaya inabangan ko dito mga kasisid. Yung red bass na yan ay napakailap, napakahirap panain, kailangang taguan talaga. Kaya dito ay nagantay ako kung lalapit, pero meron akong naaninag na isda, suno sa aking bandang kaliwa, pero hindi ko kaagad pinansin. Inantay ko pa yung red bass hanggang sa nauubusan na ako ng hangin, kaya tinira ko na yung suno na ito mga kasisid, at ito ang nangyari. At hindi nakaalis sa kanyang kinalalagyan mga kasisid. Tinamaan simula sa harap papunta sa likod. Ang suno na to ay Barchick coral trout. Yan yung kanyang tawag sa English mga kasisid. Maraming species ng coral trout o suno. Ito ay common coral trout na sa mababaw lang na part mga kasisid. Next dive ay ito, yellow stripes sweet lips yung aking nakita, kaya dahan-dahan kong binaba hanggang sa lumapit, at pagkalabit ko ay yun. Magandang pagkakatama mga kasisid, at mayroon akong tinuro dahil meron palang mas malaking lipty. Yun naman ay oriental sweet lips yung nandoon sa aking bandang kanan na aking tinuro. Kaya nung na-secured ko yung yellow stripes na to ay agad-agad kong binaba yung oriental sweet lips. Nung matapos ako mag-reload ay doon pa rin yung lipty mga kasisid. Sobra 1 kilo na ito. Tumitingin-tingin lang sa akin, napakaamo. Kaya hinanapan ko ng magandang angle hanggang sa lumapit ako ng lumapit mga kasisid. Pinasarap-sarap ko pa yung posisyon, pero nagbulat. Kaya nung pumasok sa bato ay yun, hindi natin nakalabitan mga kasisid. Sayang na sayang. Pwede na sanang ikalabit yun, pero nilapitan ko pa ng gusto dahil sa sobrang kumpiyansa ay yun, hindi natin natira. At syempre tuloy-tuloy lang tayo, kaya eto, merong malagunong nagpakita, hindi ganun kalaki pero pwede na to. At ginagamitan ko ng hand signal, o gumagawa ako ng parang galaw para lumapit. Ito yung mga technique sa malagunong mga kasisid, pero ayaw pa rin talaga lumapit. Tumitingin-tingin sa malayo, sabay biglang talikot. Ganun kailap yung malagunong to. Kaya hindi ko na pinilit mga kasisid dahil
Hindi rin ganun kalaki, good size lang, kaya binigyan muna natin ng buhay para lumaki-laki ka. Ayos ka lang? Okay ka lang? At sumunod na sisid, meron ako nakitang peacock grouper. Ito, mabilis yung kanyang paglangoy, kaya dinahandahan kong babain para hindi ganong mabulabog. At nung pagdating malapit sa kanyang bahay ay humarap sa akin at agad-agad kong kinalabitan mga kasisid. Ayun, gandang pagkakatama, umikot-ikot. Peacock grouper, wala pula po. Oh. Next dive ay yun, nagtry ako ulit mag-ambush dahil 2 oras na akong lumalangoy-langoy ay medyo lumabo na talaga yung dagat, kaya hindi na makita sa itaas. Kailangan ay sumisid pa ilalim para makita. At sa di kalayuan ay nakikita ko yung red bass. Good size na, kaya nagantay pa ako ng ilang segundo, baka sakaling lumapit yung isdang to. At yun na nga mga kasisid, nakaninag ko na. Dahan-dahan kong pinutok sa kanya yung pana, pero nagulat naman mga kasisid. Sayang na sayang, ay bitin na ako sa hangin dito, kaya hindi ko na antay ng mas matagal pa, dahil sigurado ako babalik ulit yung red bass na to. At kumuha ako ng maraming hangin mga kasisid para mag-dive ulit o i-ambush yung red bass na to. Dito sa may dalawang malalaking bato ay tumago ako. Sa gitna ako pumwesto para hindi ako ganong makita mga kasisid, dahil yung isdang to ay napakailap. Kailangang antayin mo ng matagal bago lumapit, kaya dito ay inantay ko mga kasisid, at ito ang nangyari. Ayun, nakalabitan natin mga kasisig, pero hindi naman tinamaan. Sayang na sayang, red bass o cargo, yan yung kanyang itsura mga kasisig. Sayang, red bass.
And the last dive mga kasisid, ayun. Lumabo na talaga ng gusto yung dagat dahil mas lalong lumakas yung hangin. Lumaki yung mga alon, kaya yung technique ko ay puro ambush para makita yung isda sa ilalim na o anong isda pa yung pwedeng lumapit. Kaya dito nagabang ako sa spot na to. Nawawala na ako ng pag-asa dahil wala nga. Pagkapag ganitong malabo ay halos hindi magpakita yung isda dahil takot din sila. Pero ito yung lumapit, dalawang malaguno mga kasisid, ayan. Yung isa ay maliit pero yung isa ay malaki. Kaya syempre doon na tayo sa malaki, kaya nung lumapit mga kasisid ay agad-agad nating kinalabitan. Fish on! Fish on! Alam ko na! Malabo na tubig dahil nagalaw yung umalon. Hindi nagsama pa karamdam mo? After ko ma-secured yung malaguno ay yun nga, let's call it a day dahil lumalakas na ng gusto yung hangin. Ayun mga kasisid, lumakas yung hangin. Kaya lumabo yung tubig. Pero nakaayos na tayo, kaya ayos na yung pangulam. Let's go, let's go, let's go, go! Nasa hangin, naglabo na yung tubig. And bago ang lahat, syempre shoutout muna tayo, Binayan family from Pasay City, Jezreel Eliza Salva, at shoutout sa mga taga Upper Bicutan, Taguig from Mix Channel, ayun. Marlon De Jesus from Saudi Arabia, shoutout po. Jose Daddy, Annalyn Mayer from Cebu, shoutout din po kay Dennis De La Cruz from Naay Cavite, Prince Lucky Cordero from Barangay Port Balcon, San Vicente, Palawan, ayun, shoutout kayo. And Hanford, and the last Carl Ayan Elefanium, shoutout po sa inyo, and salamat po sa panonood at sa pag-aabang, and stay tuned for the next video, and God bless po.